Hi, hello mga kapatid. God is good all the time, and all the time, God is good. Simulan natin ang araw sa salita ng Diyos. Patuloy na sumubaybay sa si Jesus ang kasama. Ngayon ay buwan ng February, buwan ng pag-ibig. Hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mamayani sa atin. Ang Espiritu Santo nawa ang lumukod sa atin upang tayo ay pagpalain ng Diyos. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny De La Peña. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawa walang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy akong lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Diyos,
Nawa, O Lord, ay basbasan mo ang iyong abang lingkod sa devotion ito, sa umagang ito. Nawa ang inspirasyon ng banal na Espiritu ang sumaaki ng Panginoon. Gayon din ang lahat ng mga nanonood, nakikinig. Nawa, O Lord, buksan ang puso, isipan nila, at nawa pumasok ang mga salita mo sa kanilang buhay, patuloy nilang magagamit sa pang-araw-araw nilang paglalakbay sa daigdig na ito. Sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, I pray. Amen. Brothers and sisters in Christ, our topic today is about Proverbs 3, verses 3 to 4. Pinamagatan ko po itong Love and Wisdom. Our text from 3, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the table of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Proverbs 3, verses 3 and 4. Yan. So brothers and sisters in Christ, ang matatag na pag-ibig ay isang paunang natukoy na pangako sa pag-ibig. Anuman ang mga qualification ng mga minamahal mo, sinasabi nito, ako ay para sa iyo dahil iyon ay ako. Sa halip na ako ay para sa iyo hanggat ikaw ay kaibig-ibig. Meaning, steadfast love is not to love only those lovable people, but even though those unlovable person. Yan. Hindi lang minamahal natin yung mga yung mga kaibig-ibig. Maging hindi kaibig-ibig ay mahalin din natin. Okay. Sinabi ng isang tatay sa kanyang mga anak, bakit ba mahal kayo ni Daddy? Dahil ba matalino ka? Nakakatawa o cute ka? Dahil ba mabait kang bata? Dahil ba mabait kang babae? Alam nila ang sagot dahil maraming beses na nilang pinagdaanan ito. Sabi ni tatay, hindi. Mahal ko kayo dahil tatay nyo ako. At hindi yun magbabago. Sinusubukan kong ituro sa kanila na mahal ko sila ng may matatag na pagmamahal. So brothers and sisters in Christ, faithfulness is saying and doing truth. You'll often find those virtues together in the Bible like kite and string. Love functions best when tethered by truth. Ibig sabihin, bigkis ka ng katotohanan. Kapag nagmamahal tayo ng hindi nakabatay sa katotohanan, para tayong saranggola na walang tali. Halimbawa, sobrang mapagbigay na magulang na pinangangalagaan ng kanyang anak na binatilyo mula sa may mga kahinatnan nito. Yung consequences na mangyayari. Ang kanyang pag-ibig ay guguho sa lupa nang hindi nakatatagpo ng katotohanan. Ito ay nagbibigay ng daan sa kanyang anak na sirain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kawalan ng pananagutan o responsibilidad. Ako bilang ama, ako ay may anak na isa at merong pamangkin na kinuha namin at sa amin na rin nakatira. Parehas na lalaki. Nung graduate na sila ng elementary, sabi ko sa kanila, ako mismo, simula ngayon, kayo na maglalaba ng damit nyo. Mag-aral na rin kayo magluto at maglinis ng bahay. Huwag ninyong asahan ang mami ninyo. Kasi parehas kaming pastor, minsan may mga seminars at mga gawain sa malalayong lugar at kayo lang ang maiiwan dito sa bahay. Sa makatwid, kailangan ninyong kumilos na wala kami. Nung una, angal sila. Talagang ayaw nila. Pero wala silang magagawa. Sinabi ko yan eh. To cut the long story short, ang resulta,
Mula noon hanggang ngayon, marunong silang magluto, maglaba, maglinis. Hindi perpekto, pero nagagawa. Para rin sa kanila ang mga bagay na iyon. Brothers and sisters in Christ, kapag tayo ay totoo, ngunit walang pag-ibig, o totoo tayo sa buhay, pero wala naman tayong pag-ibig. Tali lang tayo. Taling walang saranggola. Mayroon akong kaibigan noon, may magandang kasintahan. Dahil kagagraduate lang ng college, agad siyang naghanap ng trabaho at nakapasok naman. Nag-focus siya sa trabaho upang makaipon ng pera dahil may mga kapatid siyang nag-aaral at nais siyang makatulong sa kanilang pamilya. Hindi masama yun. Sa madaling sabi, nawalan siya ng time sa kanyang girlfriend. Siyempre, nainis si girlfriend. Nakipag-break dahil lubos siyang nasaktan sa kanilang relasyon. Di na siya napapansin. So, nais ni Boy na makipagbalikan. Ngunit ayaw na ni Beauty. Kaya nalungkot si Boy. Kaya may kanta ko. Ito ang kanta. Pakinggan nyo. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Yun ang awit, sayang. Sila'y may magandang pinagsamahan na, ngunit dahil nag-focus nga siya sa pagtatrabaho at sa pagtulong sa pamilya, ngunit nakalimutan niya yung kanyang minamahal. So yun, sayang na sayang talaga. Sabi sa Proverbs 3, verse 3, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Yan. Ang mga katangiang ito ay dapat palagian at tunay. Bumili ako ng wall clock. Yun ay di baterya. Kailangan ang battery niyon ay nakakabit 24 hours a day upang patuloy na umandar at malaman ang tamang oras. Ito ang ibig sabihin ng tali. Sila na itali sa liig. Tandaan na ilagay ang mga virtues na ito sa iyong paggising kapag ikaw ay papasok sa trabaho, kapag ikaw ay umuwi sa lahat ng oras. Ibig sabihin, nakalagay yung katangiang iyon, yung pag-ibig na binabanggit ng Diyos. Yung pag-ibig na talagang kaakibat yung katotohanan, hindi magkahiwalay yon. Gayunpaman, hindi sila maaaring maging isang harapan lamang. Take time dapat. Dapat din nating isulat ang mga ito sa tapyas ng inyong puso, ng aking puso. Nang ibig sabihin ay idiin ang mga ito sa iyong sarili ng napakalalim upang maisabuhay mo ang mga ito ng tunay mula sa loob papalabas. Favored by God and man, ang sabi doon sa verses na yon. Tandaan, tinitingnan natin ang pag-ibig sa katotohanan sa pamagitan ng mata, ng karunungan, hindi ng katwiran o moralidad. Katulad ko, hindi ako perpektong ama. Ngunit ang mga bagay na naituro ko sa mga anak ko ay dala-dalan lang mula noon hanggang ngayon para matuto silang humarap sa hamon ng buhay. Ngayon, parehas na silang may trabaho. Thanks be to God. Sinasabi sa atin ng Diyos, ganito gumagana ang mundo ko. Ito ay kung paano ka idinisenyo upang gumana ka sa mundong ito. Sa pangkalahatan, kung mananatili ka sa mapagmahal, may katapatan, at makakahanap ka ng pabor at magandang tagumpay sa paningin ng Diyos at tao. Brothers and sisters, you will appear as one to be favored. You will be offered friendly judgment, given the benefit of the doubt. You will have a good reputation. You will be and appear successful.
dalhin ang mga mapagmahal na katapatan ay sa iyo at makuha ang paggalang ng iyong asawa. Magandang relasyon sa komunidad at magandang katayuan sa trabaho. Hayaan silang talikuran ng mga taong maaring magpahamak sa iyo at magkaroon ka ng kawalang galang sa tahanan. Masamang relasyon sa komunidad at masamang katayuan sa trabaho. Sinasabotahe ka ng makasariling pagtataksil. Hayaan ng mapagmahal na katapatan ang magtataguyod sa iyo sa gabay ng Diyos. Ngunit may problema. Lahat tayo ay kulang sa patuloy na tunay na pagmamahal sa katotohanan dahil sa kasalanan. Because of sin, brothers and sisters. Doon ngayon pumapasok si Jesus. As Christian, we have access to an ending source of loving faithfulness in Jesus Christ. In Christ, God looks at us and sees Jesus' loving faithfulness. Thus, we gain favor and good success in His sight. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Furthermore, in Christ we are new creation, now able to live as Christ lived. As we grow in real life, loving faithfulness, we find favor and good success in the sight of men and in the sight of God. Thank you so much, brothers and sisters, sa inyong pakikinig. Nawa ay napagpala kayo sa munting devotion na ito. So nga pala, shoutout sa lahat ng my birthday at anniversary. Yeah. Pagpalain kayo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Iyong abang lingkod na nagbigay ng mensahe, na alam kong ito ay sa gabay ng iyong Espiritu Santo upang maipahayag sa mga tao. Sa lahat ng mga nakinig, nanood, ingatan at pagpalain mo sila, O Lord. Patuloy na bigyan ng marami pang buhay. Taon ng kanilang buhay, yung may mga birthday, ay magkaroon ng maraming birthdays sa kanila. Gayon din, O Lord, yung mga nagsasama, mga mag-asawa, sa kanilang anibersaryo ng kasal, bigyan pa ng maraming taon ng mainit na pagsasama ng kanilang pagmamahalan at buklurin mo ang kanilang pamilya ng mayamang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Dahil sa pag-ibig, kami ay binuhay mo. Dahil sa pag-ibig, kami ay niligtas mo, Diyos. Kaya sa iyo, Lord, ang papuri, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name, I pray. Amen. Yan, brothers and sisters, sumapit na naman ang sandali upang pansamantala nating tapusin ang munting devotion ito. Kaya huwag kalilimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin din ang bell button. Kung kayo ay na-bless, ay maaari kayong mag-donate sa Knox United Methodist Church through our bank account. Ito ang inyong Pastor Sunny na nagsasabing, be happy. Yan. See you next Friday. Pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye. Kasama